Hello, good evening po sa inyong lahat, mga friends, mga kaibigan. Ngayon po, dadako naman po tayo dito po sa Cleaning Tribe in the cities. So, bago po tayo mag-uumpisa, so after 5 minutes, mag-uumpisa na po tayo sa ating live streaming. Yung mga mag-tag na po kayo, mag-share na po kayo sa ating pong live streaming na gaganapin sa gabi pong ito. Kaya handa na po tayo para sa makikinig ng salita ng Diyos. Mga viewers, tag na po kayo. Mga anak, mga kapatid, mga kaibigan, so magandang gabi uli sa inyo mga kapatid ko sa Panginoon. Ito po ay pangalawang bisis ko na mag-share ng salita ng Diyos. Four minutes after start. Okay, magandang gabi sa mga kamanggagawa, sa ating mga pastors, mga bawat kapatiran, bawat pamilya. Inanyayaw ko na po kayong magtag na makinig ng salita ng Diyos.
Okay, bago tayo mag-start sa ating gawain, tayo po muna ay manalangin sa Lord. Pagkat kailangan natin ng Panginoon sa gawain ito. Dakila at makapangyarihang Diyos, narito po kami sa isang banal na gawain upang magpalakas-lakasan sa isa't isa at makabahagi, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Samahan mo po kami, Panginoon, at ang iyong lingkod na gagamitin, O Lord. Ikaw po ang mag-anointing, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng karunungan, kaalaman, sapagkat sa ganang akin, wala po akong magagawa, Panginoon. Isang mangmang na yung tinawag, subalit ikaw po ang aking tinataas, pinapupurihan, Panginoon, sapagkat maraming bagay na ginawa ka sa aking buhay, Panginoon. Maging sa aming pamilya, sa aming mga kapatiran, mga kaibigan, dakilang Diyos, na patuloy namin ilalapit sa iyo. Kaya sa gabi pong ito, dakilang Diyos, hangad namin ang iyong basbas, ang iyong kapangyarihan, ang siyang patuloy gumabay, magbigay ng pagkaunawa sa bawat nakikinig ng iyong salita, Panginoon, sapagkat ito'y nagbibigay buhay sa bawat sumasampalataya sa iyo. Panginoong Diyos, maraming salamat. Gabayan mo po kami sa aming pong pag-umpisang ito hanggang sa matapos. Lord, ikaw ang Diyos na itataas ng bawat isa sa amin. Pakilala ka namin, Panginoon, sa buong mundo sa pamagitan ng mga salita namin pong dadalhin sa kami pong ito, Lord, na kami po ay nagla-live, Panginoon, upang mapakinggan ang bawat isa, maging sa iba't ibang sulok ng mundong ito. Kaya pagpalain mo, gamitin mo lamang ang iyong lingkod, dakilang Diyos, upang may bahagi, Panginoon, na maintindihan, maunawaan ng aking mga kapatiran. Purihin ka sa gabi po ito. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. So, yan po ay isang napakahalagang bagay na ginagawa natin. At bago po ang lahat, tayo po ay dadako sa testimony. So, ako po ay bago na naging Kristiyano, mananampalataya. Marami po akong pinagdaanan sa buhay, maging ang aming magulang na halos itakwil kami noong mga unang panahon na ako po'y nagsisiyasat pa lamang na maglingkod sa Panginoon. At maging sa buhay Kristiyano, marami na rin pinagdaanan tulad ng mga kahirapan, pinansyal na kinaranasan at mga himala na ipinakita ng Diyos sa pamagitan ng ating pamilya. Pinahayag niya ang kanyang napakadakilang kapangyarihan na siyang patuloy na pinapakita sa bawat sumasampalataya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, bilang isang lingkod ng Diyos, na nanatili pa rin at laging napapaalalahanan kung ako man po'y nalulugmok, nangihina, espiritual, meron pong mga tagapagbangon sa aking mga kapatiran para hindi lubusang manghina, hindi lubusang mahiwalay sa Panginoon. Kaya mga kapatid, dahilan po natin ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, kumbaga sa agila ang tao katulad ng agila, minsan nanghihina, minsan nagpapalakas sa kanyang sarili. Kaya salamat sa Diyos sa mga pinagdaanan po ng iyong lingkod, hindi lamang sa physical o material na bagay, kundi maging sa spiritual. Minsan po, naranasan ko na parang napapagod na, pero salamat sa Diyos na riyan siya upang paalalahanan ang bawat isa. Sabi po ng unang Korinto 4:14, sinasabi ko ang mga bagay na ito, hindi upang kayo hiyain, kundi upang paalalahanan. Kaya maraming salamat po. Sa recap po tayo. Ang i-recap ko po yung dinalan Pastor Aldwin
doon po sa Gawa 14:15. Yan po ang natandaan ko na yung inidulo si Apostol Pablo ng mga Hudyo na minsan kasi gumawa ito ng mga himala sa kanilang paglilingkod dahil sa isang lumpo na tao, isang lalaking lumpo na pinagaling ni Apostol Pablo. At dito po nagsilapit ang mga Hudyo at nagdala ng mga regalo. Kasi ang alam nila, ito ay yung Diyos na kinikilala nila. Kaya sila ay binigyan ng mga regalo, ng iba't ibang regalo. Yan po ay isang bagay na napakahalaga sa buhay ng tao. Na makilala ang Diyos. Isa po na manibago sila sa kapahayagan, manibago sila sa mensahe na dala ni Apostol Pablo. Yan po, ang mensahe po ay nagbibigay buhay sa bawat isa. Kaya ipinakilala ni Apostol Pablo, sabi niya, huwag kami po'y tao rin katulad mo. Kumbaga, sila po ay naniniwala na si Pablo ay siyang Diyos na kanilang hinihintay. Yung Diyos na kinikilala nila na si Jesus ay yung ang gusto nilang palabasin. Pero nung sila ay binigyan ng regalo, sabi, at magpatpatira pa sa kanilang harapan, sabi ni Pablo, sabi, huwag kaibigan sapagkat kami man po'y tao na katulad mo. Kapag hindi natin kilala ang Diyos sa buhay natin, maaaring makagawa tayo o makapagsamba tayo sa ibang mga Diyos na hindi Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Kaya yan po lamang ang aking pong natandaan na sa 22, lahat ng mga pagpapalakas, pagpapatibay ay ginawa ni Apostol Pablo para ibahagi doon sa mga lingkod ng Diyos. Kaya po tayo magpapatuloy po tayo sa ating pong exhortation. Exhortation po sa Gawa 17, 16 hanggang 34. Ito po ang kasaysayan ni Apostol Pablo at totoong nangyari habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas. Napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod. Labis niyang kinalungkot iyon. Kapag ang isang taon malungkot, so kailangan mong ipahayag, kailangan mong aliwin ang isang tao na kung mayroon siyang hinihingi na anumang bagay, kailangan mangyari tulad ng nalulungkot ang kanyang espiritu dahil po sa nakikita niya ang sitwasyon ng tao doon po sa Atenas na para bagang sila'y napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosan ang lungsod. Labis niyang ikinalungkot yon. Kasi ang Diyos-Diyosan mula sa Ten Commandments, yan na po ang pinagbawal ng Panginoon. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kahit larawan ng nasa langit, sa itaas ng nasa lupa, sa ibaba, nasa
tubig sa ilalim ng lupa. Huwag ninyo silang ilikuran ni paglilingkuran ng sapagkat akong Panginoon mong Diyos na mapanibukuin. Kapag nanibuko ang Diyos, maaaring may gawin na isang bagay na hindi mo malimutan. Kaya po, yan po ang sinasabi sa kasulatan, kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga dibutong tao at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. So, yan po ay talagang napakahalagang misyon ni Apostol Pablo. Hindi napapanahon, kundi panahon man o hindi, kailangan niyang ipahayag ang salita ng Diyos. Yan po ang kabutihan ng Panginoon na napakatapang ni Apostol Pablo para ibahagi sa kanyang mga nakakaharap ang salita ng Diyos. Kaya nakipagpaliwanagan siya doon sa mga dibutong tao at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Ito po ang prinsipyo po ni Pablo. Bawat tao na makakasalamuhan niya, ipinabahagi ang salita ng Diyos. Walang sinasayang na panahon. Walang sinasayang na oras. Ang gawain niya, tungkulin niya para sa ating Diyos. Dito po subalit nakipagtalo sa kanya ang ilang pilosopong Epicureo at Stoico. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan, sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Subalit, sinabi nila iyon dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Ito po yung hindi pinaniniwalaan. Sa panahon natin ngayon sa ating pag-iibanghilyo, marami pong tao na hindi naniniwala, maraming tao na gusto kang subukin, gusto kang tanungin, ano ba? Sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo? Hindi tatanggapin nila agad-agad ang salita ng Diyos. Pero si Pablo, mga kapatid, patuloy siyang nangangaral hanggang siya po'y binato nung mga panahon na lumipas. Binato po siya. Sa akala nilang patay na. Nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Ito po ang ni Apostol Pablo ng mga tao, ng mga Hudyo roon na sila po ay mga tagapagsalita, tagapagdala ng salita ng Diyos para ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil kung walang mga ngaral tungkol sa mga bagay na yun, tungkol sa mga ginawa ng Diyos at maging sa mga salita ng Diyos, paano sila mananampalataya? Sabi sa Roma 10:13, ang lahat ng mga nagsisitawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Paano sila magsisitawag kung walang pangangaral? Paano sila sasampalataya kung hindi nila napakinggan ang salita ng Diyos? Kaya napakahalaga, bagamat maraming Kristiyano ngayon na hindi nakakasunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ang mga kahinaan, mga hadlang, mga tinatangkilik sa buhay na hindi maiwan-iwan, alam na po ng Panginoon yan. Kaya lang, kung ikaw ay Kristiyano, magsumikap ka na para ikaw ay parangalan ng Diyos. Kasi sabi sa 12:26 ng John, kung ang sinumang tao ay naglilingkod sa akin, siya ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, doon din siya. At kung ang sinumang tao ay naglilingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. So, ibig sabihin, kailangan sumunod ka sa plano at kalooban ng Diyos upang ikaw man ay magkamit ng parangal mula sa Diyos. At kung saan siya naroon, tayo naman ay doroon at makakasama natin siya habang panahon. Habang tayo po ay
nabubuhay sa espiritual, ang Diyos Espiritu, at siya ay makakasama natin. Sabi po ng Mateo 28:20, kapag itinuro niyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo, tandaan ninyo ito, ako'y magiging kasama ninyo sa buong sanlibutan. Dito po sa 19, siya'y isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral at itinuturo mo? Ito po yung tanong. Kailangan malaman kung ano ang kahulugan para malaman nila ang turo ni Pablo. Kaya sinama siya sa Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, so yan po ay isang bagong pandinig na napakinggan ng mga audio. Bagong aral na itinuturo mo. Ito po yung, kumbaga, nai-ignorant sila doon sa mga itinuturo ni Pablo na mula sa salita ng Diyos. Diba? Mahirap maunawaan nila. Kasi ito po yung bagong turo na napakinggan nila sa mga panahon nito. Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. So nag-usap-usap po ang mga nakikinig na dayuhan sa bagong turo. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo lubos na napaka-reliyoso sa maraming bagay sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi nakikilala, ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo nakikilala ay siya kung ipinapahayag sa inyo. Ito na po, mga kapatid, may pagkakaiba. Kasi yung nakita ni Apostol Pablo, mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, ang akala ni Pablo isang banal na lugar. Yun pala yung nakita niya, ito yung ipinagbabawal ng Panginoon. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, napapansin kong kayo lubos na napaka-reliyoso sa maraming bagay. Sabi ni Pablo, ito po ang sinabi niya kasi ang pagsamba, ang paglingkod sa mga Diyos, ang pinaka-sentro ng kanilang isipan ay sumasamba sila sa Diyos. Akala nila totoo ang Diyos na kanilang ginagawa. Kaya lang hindi kilala. Nais nilang maglingkod sa Diyos. Ang ginagawa nila, yung turo ng magulang, yung turo ng mga ninuno, yun ang kanilang sinusunod. Hindi sila naghanap. Hindi sila naghukay. Walang, kahit isa, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Sabi sa Roma 10:3. Kaya mga kapatid, ito na ang panahon na narinig natin ang salita ng Diyos. Kung ano yung pinagbawal ng Panginoon, yun ang gawin po natin. Kasi kapag nananatili tayo sa mundong ito,
Ang sabi ng Panginoon, wawasakin, gigibain, tutupukin ng sanglibutan ang mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos. Maaring ito man po ay mapupul. Kasi kung minsan lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos, kung sa relihiyon na pinag-usapan, sabi ni Pablo, higit siya sa relihiyon. Kaya si Pablo kinatatakutan ng mga mananampalataya noong unang panahon kasi pinagtatanggol niya ang kanyang relihiyon. Kung titingnan natin ng Galatia 1:14, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon. Ito yung testimony ni Pablo sa mga Hudyo doon sa Thessalonica. Ang iglesia ng Diyos at pinagsikapan ko ito'y wasakin. Sa relihiyong iyon, ako'y naging masugid ng higit sa maraming Hudyong kasing edad ko dahil ako'y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno. So yan po ang sinusunod ng mga tao sa mga panahon ito. So naninindigan sila sa mga turo ng tao, ng mga ninuno natin. Yan po ang pinanindigan na hindi alam. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo 15:8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga nabi, ngunit ang puso ay malayo sa akin. Diba? Kaya po, mga kapatid, ang tao kailangan na po na mag-repent, kailangan na pong hanapin ng Diyos habang may panahon pa. Kasi malapit na ang pagdating ng Panginoon. Wala kang masumpungan sa Bible na malayo pa, ilang taon pa. Kaya ang sabi, malapit na para maghanda tayong palagi. Araw-araw, kailangan natin baguhin. Kung may mga pagkukulang tayo sa Panginoon, kailangan nating baguhin ang ating sarili. Kung tamad-tamad tayo, kailangan maging masipag na tayo kasi napapanahon na. Yan po ang mga salita ng Diyos na nagbibigay katatagan, kalakasan at paalala ni Pablo doon po sa mga nanghihina. Sabi po sa 15:58, huwag kayong magbagabag. Sabi po sa 15:58 ng 1 Korinto. Ito po ay pinaalala ni Pablo sa mga nanghihina, nanlulupaypay na mga kapatiran na naglilingkod sa Diyos. Kasi napapanaw na ang pagdating ng Panginoon. Anumang oras, kapag tayo nakahanda na, hanapin na tayo. Kasi ang pangako ng Diyos, tayo po ay kukunin. Sabi sa unang Thessalonica 4:14. Kukunin tayo pagdating ng takdang panahon. Kaya po, mga kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos, bagamat mahirap, pinagsisikapan na makita ng Diyos, sabi ng Panginoon sa 24:46 ng Mateo, mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang kanyang ginagawa. So kapag dumating ang Diyos na wala tayong ginagawa, wala tayong i-present na ginagawa natin, so may pananagutan po tayo sa Diyos. Kaya sa gabi po ito, isang napakalaki at napakahalagang bagay ang ginagawa natin. Ito live para makarating sa iba't ibang dako. Ito po ang nais ng Diyos na sabi niya na kailangan ipangaral.
ang kanyang mga salita sa buong sanglibutan, sapagkat ito na po ang sign, ito na ang last na malapit na ang wakas. So kailangan kapag naipangaral na ang salita ng Diyos, maghanda na po tayo sa buong sanglibutan at malapit na ang wakas. Kaya po ang bawat isa sa atin, magsumikap na ang mga nakakilala sa Panginoon, ang mga nangihina, magpalakas na, ang mga nandulupaypay, lahat ng mga kapatiran, kailangan magpaalalahanan sa mga panahon ito. Kasi malapit na. Hindi natin alam kung isa sa mga baga, sa mga araw, mga taon, buwan, dumating ang Diyos na hindi pa tayo lubos naglilingkod sa Panginoon. Marami pang bagay. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 12, kaya nga yamang naliligid kayo ng makapal na saksi. Iwaksinan natin ang anumang balakid na pumipigil sa atin at buong tiyagang magpatuloy sa gawain. Pagpatuloy ko po dito po sa 15, ngunit sa kapagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako'y pinanganak. Subalit nakipagtalo sa kanya ang ilang pilosopong Epicureo at Stoico. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na yan? Sabi ng ilan, sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus na muling pagkabuhay. Siya ay sinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maari bang malaman namin kung anong itong bagong aral na tinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Tumayo si Pablo sa harap ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-religyoso sa maraming bagay, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo nakikilala ay siya kung ipinapahayag sa inyo. Siya ang gumawa ng sanglibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Siya po ang lahat. Nasa kanya na po ang lahat ng bagay. Siya ang may akda ng lahat ng bagay. Maging ang ating buhay, alam ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At walang bagay na ginawa kung wala siya. Kaya alam niya ang lahat ng bagay. Maging ang mga bagyo, lindol, alam niya na mangyayari. Kasi siya ang may gawa ng mga bagay na ito. Bagamat minsan nakakadestroy, o minsan mapanganib. Pero nagiging mapanganib lamang yan kapag ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos.
Katulad baga ng Sodoma at Gomora, ito'y pinaulan na ng apoy kasi walang natagpuan, walang nasumpungan na nananalangin mula sa 50 hanggang dumating sa 10. Walang nasumpungan na naglilingkod sa Diyos. Kaya napakahalaga po. Kaya minsan, alam natin na tayo makasalanan, tayo nagkakasala sa araw-araw. Sabi sa pangalawang Kronika, 6:36, ng lahat ng tao nagkakasala araw-araw. Walang taong hindi pa nagkasala. Kaya ang kasalanan po natin, ang katupas nito, repent lang. Humingi lang tayo ng tawad. Kasi sabi sa 2 Chronicle 7:14, kung ang sino mang tinawag sa aking pangalan, siya'y magpakumbaba at manalangin, hanapin ako, diringgin ko siya mula sa langit, at patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. So pangako ng Diyos, sapagkat lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 1:16, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, papuputiin ko katulad ng niebe. Kaya napakahalaga po mga kapatid, huwag na nating hintayin ang paghatol at pagdating ng Panginoon. Kasi ang pagdating ng Panginoon, maraming naghihintay na mga mananampalataya, pero hindi pa panahon. Ang mananampalataya, mga kapatid, kailangan lagi lang handa, magtiis. Anumang oras, anumang araw, kailangan ka maghanda. Kung nalaman mo na ikaw ay nagkakasala araw-araw, huwag mo nang gagawin yan. Kasi darating ang Panginoon na gusto niya, maratnan kang gumagawa, maratnan kang malinis at walang kapintasan sa iyong pagharap sa Diyos. Yan po ang nais ng Panginoon, kaya po si Apostol Pablo patuloy siyang nangangaral upang magbahagi ng salita ng Diyos. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya yun upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila ang totoo. Hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Totoo po, dahil noong una panahon, hindi natin alam ang mga bagay na ito, ginawa ng Diyos. Kaya maging si Pablo ay tinawag ng Diyos sa iba't ibang panahon, iba't ibang karanasan ng bawat mananampalataya. Si Pablo, aktual na tinawag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya naging masugid siya, naging matapat siya na lingkod ng Diyos. Maraming pinagdadaanan si Apostol Pablo, maipahayag niya lang ang salita ng Diyos. So marami siya, halos hindi siya makapagtagumpay sa mga ministeryo niya sa mundo nito. Supalit ang Diyos naging nakasubaybay sa kanya. At hindi pa napapanahon upang siya ay mamatay kasi hindi pa tapos ang kanyang ministeryo. Nung dumating ang panahon, pinabayaan siya na ang kamatayan ay dumating sa kanya. Pero hanggang sa ngayon, kailangan pa rin natin ang ministeryo na iniwan ni Apostol Pablo. Iniwan ng mga apostol upang makita rin sa atin kung paano tayo nagmana ng mga bagay na ito. Na ipahayag ang salita ng Diyos. Ang sino mang sumampalataya ay maliligtas, datapat ang hindi ay parusahan. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ito, pilak at bato ng bawang lika ng isip at kamay ng tao.
Yan po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Yan po ang mga dapat baguhin. Na ang Diyos, bilang mga anak ng Diyos, ang gawin natin, huwag nating ikumpara, huwag nating sabihin na ang mga bagay na ginto at pilak ay kapalit ng pagkakilala natin sa ating Panginoon. Ipinagbawal po ng Panginoon yan. Kaya ang gumagawa ng mga ganitong bagay, sabi po sa Awit 115 verse 4 hanggang 7. Mayroon pong sinabi ang Diyos. Ang sabi dito, tungkol po ito sa pilak, ginto, na nahing Diyos. Ginawa sa ginto at pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y may mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita mga matang pinasadya. Hindi rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong niya. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paa mayroon din, ngunit hindi makaakbang. Wala kang naririnig kahit munting tinig man lang. So minsan, ito po na kanilang sinasabat, kanilang pinupuri, kanilang pinagtatanggol, minsan wala itong nagagawa sa buhay. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Katulad po doon sa hukom, nung si Joas, kinatagpo ng Diyos upang ipagiba ang altar ni Baal. Natakot siya kasi ang kanyang ama ay isang relihiyoso at sumasamba doon kay Baal. Natakot siya pero mas takot siya sa Diyos. Kaya pinagawa sa kanya, pinagiba, pinadurog sa kanya panahon ng walang nakakakita. Gabi, pinahila sa turo at nadurog si Baal. Pagkatapos, nung kinaumaga makita ng mga Hudyo, nadurog na ang kanilang sinasamba, pinaghahanap. Nagbubukang liwayway pa lang. Alam nila na si Gideon, na anak ni Joas, ang may gawa nito. Kaya tinanong si Joas, saan ba ang iyong anak? Hindi niya alam. Ayaw niya sabihin. Kasi papatayin daw nila pag natagpuan. Pero nung bandang huli, nakipagkatwira na si Joas na ama ni Gideon. Sabi niya, kung totoo na siya ay Diyos, ipinagtanggol niya sana ang kanyang sarili at hindi niya inayaan na siya ay durugin. Kaya nung panahong yaon, nagulat na lamang ang mga Hudyo dahil sa sagot ni Joas. Kaya ang salita ng Diyos, kapag naunawaan mo ito, ay may pagbabago sa buhay mo. Gagawa ito ng isang napakadakilang himala na hindi mo malilimutan. Ang kaligtasan ay pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kinakailangan nating mangyari sa buhay natin. Kaligtasan na mula pa ito yung sinasabi, umayo kayo at yun yung nalagay. Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Ang sino mang sa inyo sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Natapot ang hindi ay parusahan. So dalawang klaseng salita na pipiliin ng tao. Alin ang gusto mo? Yung maligtas o maparusahan ng Diyos.
di bali maparusahan ka bilang lingkod ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod mo sa Kanya, like katulad ni Apostol Pablo, ng iba pang mga kapatid, ng ibang mga apostol na pinatay dahil lamang sa pagsunod sa Panginoon. Kaya po, mga kapatid ko, sa mga nakarating ang mensaheng ito, kailangan na po nating maghanda, kailangan na po nating isip-isipin, tulad ng mga Hudyo na nahati po sila, may mga sumusunod, may mga nakaunawa sa salita ng Diyos at may mga laban sa salita ng Diyos. Hanggang sa ngayon, marami pa po ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Akala nila ang kanilang ginagawa, ayan po ay totoo na maka-Diyos. Pero sabi nga ni Kristo sa 15:8, ang bayang ito, kumbaga maraming nagsasalita na parehas man Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng ating Ama sa langit. So dalawang bagay po, ang pwedeng makapasok kung hindi makapasok. Ang Diyos ay nagtakda ng kapanahunan para sa ikaliligtas ng mga tao. Panahon na hindi natin alam ang panahon. Panahon ang magbibigay panganib sa mga tao hindi naglilingkod at hindi nagtiwala. May mga kwento na po dyan na dumating ang kasakunaan ay walang natira maliban po sa isang taong mananampalataya. Nakita po ang proteksyon ng Diyos kasi sabi sa 91, puproteksyonan tayo ng Diyos, awit, puproteksyonan po tayo ng Diyos sa lahat ng oras. Kapag tayo po ay tumawag sa Kanya, kung tayo po ay sure na naglilingkod at sumasampalataya sa Kanya, nandiyan ang Panginoon. Huwag nating asahan na wala tayong gagawin. Kung nananalangin tayo, humihingi tayo ng tulong sa Lord, ano man ang Kanya pong ipadala na magre-rescue, gawin po natin. Huwag nating asahan aktual tayong dadamputin ng Diyos. Aktual tayong hahawakan ng Diyos. Huwag po. Kasi ang pananampalataya po natin, kung minsan pinapadaan sa mga instrumento. May mga instrumentong ginagamit ang Diyos. Katulad po natin, kung walang magulang natin, hindi tayo nabuhay sa mundong ito. Si Moises, nung siya isinilang, kung walang kanyang magulang, hindi siya isinilang. Hindi siya naging kasangkapan ng Lord. Pero nung matapos isinilang si Moises, wala nang balita ang kanyang ina, ang kanyang magulang. Kaya ang tao, nanampalataya ka, kung nagkaroon ka ng panahon para sa paglingkod sa Diyos, i-share mo naman sa iba para sila man po ay makarinig at makatanggap ng biyaya na nagmumula sa Diyos. Kaya po, maraming salamat. Maraming salamat po sa bawat isa, sa ating mga viewers, sa ating mga nagtag, ating mga kaibigan, sa bawat pamilya natin. Kailangan natin pasalamatan ng lahat. So, bagot po tayo dumatko sa pagtatapos. So, inanyayan ko po kayong manalangin para po sa ating pagtatapos sa mensahe. So, aming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos na hindi nagbabago, Diyos na hindi nakikita, Diyos na nasa langit. Narito po kami upang ikaw ay purihin, luwalhatiin, pasalamatan at makapag-share kami, makabahagi ng iyong salita. Alam namin nandito ka sa aming kalagitnaan upang mag-provide sa aming pangangailangan, karunungan, at pamagitan ng iyong salita na pagkakaloob sa amin. Lalo't sa iyong lingkod, Panginoon, kung ako po ay may mga pagkukulang, pagkakasala,
Patawarin mo po ako, dakilang Diyos, sampo na aking buong pamilya. Panginoon, kung ito yung nakakalihis ng landas, paalalahanan mo po sila. Maging aming mga kapatiran, nalalaman mo, Panginoon, ang bawat pinagdadaanan po nito. Lord, patuloy mo silang paalalahanan, maging sa kanilang pagtulog. Ikaw po ang mangungusap sa kanila, maging bigyan mo po sila ng mga panaginip na hindi nila makakalimutan. Panaginip na nakakatakot na kilang Diyos. Upang ang sino mang nagkasala, haleluya, manumbalik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagtakda ng buhay at kamatayan. Para sa amin, salamat, nakilang Diyos sa bahay na ito na patuloy namin nagagamit sa live streaming, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bahay na ito, maging ang mga nakatira dito sa buong pastoral, lahat ng kanyang pamilyang narito, Panginoon. Salamat po sa aking mga kasama na narito. Lord, nag-assist, Panginoon, kung paano, Lord, namin mapagtagumpayan ang mga bagay na ito na inihatang po sa amin. Salamat din po sa lahat, maging sa amin po mga pastor, sa amin po mga kapatiran, na patuloy pong nakikinig at haleluya, naunawaan ang salita ng Diyos. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Shout out, pastors. First, pastors. Pioduran, Pastor Carl, Sandigan. Badian, Pastor Bong Flores. Saan ka man naroon, Pastor? Sana nakinig ka. Tapel, Pastor Berting. Salisi, Burias, Pastor Albarico Flores. Dolong Praser, Pastor J. Lomin. FOM, Main, Pastor Alvin Ching. Pastora Mirna Alcon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pag-live. Outreach and Mission Station Mendoza, Pinagmisahan, Veterans, Padilla, Tanay, Cubao, Urias, BS Japan, Binangunan, Tanay at Binangunan. So, sa ating pong mga viewers, shout out, Denaros Salisi, RG Sandigan, GC Cabellar, Hernandez, CG Hernandez, Luis Ching, Arlen Ligo, Ter Pascua, Jiri Pascua, Heidi Partulan, Jing Ropio. Kami. Shout out, Mid Salisi, Bichay Flores, Mariam Mandia, sorry, Shirley Mirarsol, Rika Bersabi, Damson, hello brother Damson, Paraiso, Chris Paraiso, Leia Ortiga, Sildin Paulo, Hazel Paulo, Lea Joy Salisi, Ana Recuerdo, Ben Flores, hello, Sister Ben, Roger Ligo, David Ching, Alfred Benitez, Altea Malakas, Rowena Reyes, Juby Bismanos, Jess Lawoy, at yung mga kasama ko, ito po yung mga kasama kong magaganda. Maraming salamat. At yung mga hindi ko po nabanggit na pangalan, pasensya na po kayo, Sister Arlene,
Sister Paula, shout out po sa inyong lahat. Sister G, Sister Wing, yan po ang aking pong may bahagi sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga pakikinig. God bless. Hanggang bukas po, manood din po tayo sa ganitong oras. Thank you po sa lahat nag-share ng lives. Maraming salamat. Nag-mention. Okay. Bye-bye. Pasensya na po kayo.